Si Indo Gamay mga kaprobinsya, oh. May busala po siya. So pag magpurga kami sa kanya, hindi na po kami mahirapan. Yung nanay niya buntis na po yan. Buntis na po sa pang-apat na anak. Sa ngayon po dito sa amin, isa yung pinaiay natin sa mga nakarang araw. At dalawa pa yung hindi pa natin kumpirmado nga buntis, si Marimar at si Quinay. Sana buntis na si Quinay mga kaprobinsya. Isa sa ating magandang baka dito. Si Marimar, isugsukin niya siya, oh. Ito po, malapit ito mga anak, pero matapang. Yung isa natin na Indo-Brazil, matangka din. Nagbago yung kulay niya mga kaprobinsya, oh. Nung dumating siya dito, puro puti yung kanyang kulay, walang halong itim. May mga ganun po. So, hindi na po siya mailap. Hindi na katulad dati na hindi nagpalapit sa atin. Ngayon, oh, mukhang mas mauna itong maglandi mga kaprobinsya compare kay Brasilia. Bata pa si Brasilia, nasa mga lagpas isang taon pa yan. Ito po, buntis na. Si Quinay, hindi pa tayo sure kay Quinay. Ngayon po, hindi po sila mapili sa mga pagkain. Mayroon po ng konti yung mga alaga natin. Pero sabi po sa ating kaibigan na technician, yung ganyan kapayat, normal lang daw yan. Yung tarik ni Batang, kailangan ng palitan. Mga matatangkad po sila dito. Pareho po sila matangkad. Yung ating 5 baka, puro galing po sila sa Batangas. Yan si Batang. Mukhang ano na to? Abril, Marso po ito nakasan. Abril, May, mga 5 buwan na yung ating baka na si Batang mula na nakasahan. Si Quinay wala pang 2 buwan. Nagpas 1 buwan pa lang yan. Kaya nung pumunta dito yung technician, hindi po niya na-confirm kung buntis ba o hindi. So naghihintay pa tayo kung ano yung update sa ating baka na si Quinay. Sana po hindi na siya mag-rehit, sana po buntis na siya. At saka kung hindi siya nabuntis, sana mag-rehit lang agad siya or maglandi lang para mapakasahan natin. Batang, ito yung nanay ni Bibing. Mamayat. Tumaba na sana to. Pero kulang tayo sa pagkain dito sa ngayon. Kunting tiis na lang mga kaprobinsya. Pag mag-harvest ng tubo dito sa amin, baka may mapili kami na hindi tinamaan ng insekto, hindi tinamaan ng RSSI, para may makuha kami ng mga pagkain para sa kanila, mga kumpay ba. Napakadali lang ng panahon. Tapos ngayon may baka tayo ng mga 7 heads na positive. Ang una po, yung matapang natin na baka, siya po yung unang mga anak. By September siguro, katapusan. Sunod ito po, si Batang. Siguro first week of Pebrero na to. Tapos, andun si Bitang. Andun si Marites. Yung pula nating baka, yung galing sa Amlan. Yan. Yung isa doon na galing sa Dawis, kaka-iay pa lang. Parang nasa 30% pa tayo dyan sa kanya. Brasilia gamay, oh. Marukoy kayo.
Hindi mo na siya dumidi. Pag palabasin, kumain muna siya ng napier. Kapag ka tutoy sa barog na mas indo gamay nga na ibusal. Kapag gipod ka na gani ha? Pag tao busal ba? Bu. Si indo gamay oh, malakas na siya kumain ng damo mga kaprobinsya. Sana tumaba na yan. Napapansin po natin sa ating baka na pula, yung mga anak niya mga nipis yung katawan. Katulad din ni Kuan ba? Ni Pugi Junior na hindi bilog, habang maliit pa lang manipis yung kanilang katawan. Pero pag lumaki na siguro yan, basta malakas lang kumain, maba lang siguro yan yung si Pugi. Sa ngayon po hindi siya masyadong malakas kumain ng feeds at saka Cupramel. Hindi katulad ni Bitas, yung dalawang lahi ni Bitas dyan napakalakas kumain. Budget lang muna sa kumpay. Balik lang tayo sunod ng mga buwan. Is lang muna yung mga alaga natin ngayon. Si Brasilia gamay oh. Makmo na. Nung nakita niya yung kasama natin, alam na po niya na ibalik naman siya dun sa bakod. Si Indo gamay din oh. Parang natakot din siya. Kasi nahuli pa yan kanina para lagyan ng busal. Pero sanay na po si Brasilia gamay mga kaprobinsya na ipasok sa bakod oh. Walang kahirap-hirap. Hindi katulad sa ating white Brahman dati. Nung bago pa lang natin siya ipasok sa bakod, gustong tumakas, ayaw sumunod. Pero si Brasilia gamay oh, hindi na nahirapan yung kasama natin. Si Indo gamay oh. Kung hindi lang tayo nagbawas ng mga alaga mga kaprobinsya, lalo kung ma-sure tayo sa kuan pagkain nating mga baka. Medyo marami po yung nabawas sa kanila. By Ansel at yung si Jean at si Paloma. Si Jean at si Paloma malaki na yung mga kain nila. So good decision po natin na naiibenta natin sila. Kung hindi pa natin sila ibinenta, tatlo po sila. Kulang yung kumpay natin. Dong birahaya yung husari dong. Jen, mahuman mo dia ba? Birahaya yung husari kay basig maanod yung naibaha. I-check mo natin yung ating Bengala dito mga kaprobinsya na naglimlim. Hello. Buti na lang hindi kinain ng aso yung mga itlog. Ano? Naglimli pa siya. Hindi pa napisa. Sana may mapisa. Baka nasira na yan ba? Kasi palagi umuulan dito sa amin. Pero makapal po yung shell ng itlog ng Bengala. Yan po ang ating nakita sa kanila. Yan ating napansin. Makakapal yung shell sa kanilang itlog. Hindi basta-bastang mabulok pag ulan lang. May ilang heads tayo dito ng sisiyo ng Bengala. Dito lang namin nilagay oh. Yan, 1, 2, 6 heads sisiyo ng Bengala. Palitag baso ari dong.
mga lubiha minus ini patugayon. Kano? Wala. Gagmay ka. Kayo. Dili di siya pwede sa kuan. Anong giluto-luto mo na siya? Balwan. Sampungan ng ano? Ayun. Sampungan ng agi. Puno oh. Lamisa. Tapos pa si Sprite. Lamit ang naidaghan ba? 5 ka galon para buyod yun. So mga manok natin dito oh. Dumami na mga kaprobinsya, napakadali lang. Lalo na pag hinalo pa natin dito yung mga pabo natin. Pero nahiwalay na po yung mga pabo, nasipared na po. Magkatay naman tayo ng manok ngayon. Bawasan lagi sila para minus gastos ba? Yes, ang bilis na dumami sa ating mga alagang manok. Dito sa amin ngayon, puro manok yung ulam namin. Tapos gulay. Binawasan nga namin yung aming mga inahin para hindi masyadong marami. Basta hindi lang mamatay yung mga sisiyo, mga kaprobinsya, nakabilis lang dumami sa ating mga alaga. Pero pag palagi may ulan tapos malamig yung panahon, nakasipol pa sila. Yung iba natin binggalan, nasaan naman kaya oh? Sila ka ito binggalan din daw? Dito tayo malaman, ihapan nyo sila eh. Gamay malaman eh. Basig nga na dahil may sulaan eh. Pagkabantay dahil. Pabo dito dahil na pabo. Isa mo na yung lihaw, mga gulang katong mga batanon. Dapat pa dito. Usik ng batang lihaw. Dahil pa mga gulang-gulang ya. Sila. Sila na itlog. Wala na tayo itlog sa biglalag yung luman. Mayroon na piso dahil. Ay, itigil ako piso dahil. Ulur ka na, ang buhit ko. Buti lang mga kaprobinsya, hindi na bumalik dito sa amin yung bayawak.
isa sila sa mga umuubos at yung mga sisiw dito. Dati po pati itlog ng manok kinakain ng bayawak. Tapos yung sawa hindi na po bumalik dito sa amin. Palagi po may sawa dito sa amin dati. Marami na po kaming sawa na nahuli dito. Mga sisiw po. Di ba nga tagpetlugan daw? Sigaran? Magdagdag po tayo ng mga paitlugan. Ilan lang yung ating paitlugan dito. Isang bulok na yan. Naglimlim pa. Sudan. Tugos ha. Kau na ka na? Kau na ka? Ay, dili na guay? Yung mga kalapati natin oh. So kung hindi pa namin yan binawasan, so daghan na gagayo. Maganda lang sana para sa mata mga kaprobinsya. Ang problema, magastos din. Tapos kung magkatay tayo ng isang kalapate, lugi, maliit lang. Mas mabuti ba yung manok? Ha? Yung isa nating kambing o nakalabas. Tsada kinikadinga kaya walay sungay. Dalawa pa silang walang sungay dyan. Matagal pa tayo dito makabinta sa ating mga kambing mga kaprobinsya. Sa ating mga lalaking kambing. Yung una nating maibinta dito yung kulay itim. Tapos pag ngayon tayo magbinta, mura. Walang ibang buyer doon sa stockyard. Isa lang. Malugi tayo. Hindi po maganda na magbinta tayo ng mga kambing or baka ngayong buwan kasi crisis po. Tsaka mura yung presyo pag magbinta tayo. Palinisan natin yung area natin dito mga kaprobinsya. Paputol natin yung mga damo. Pwede yung taniman ng napier. Instead na hagona yung tumubo, pag mataniman ng napier yung tumubo dyan. Mapakinabangan pa natin yung napier. Pero nakatulong po yung mga damo na yan sa lupa natin na hindi gumuho mga kaprobinsya. So kung maputol yan, kailangan pong taniman agad. Lalo na ngayon na palaging umuulan. Palaging umuulan dito sa amin, malambot yung lupa. Tulad dito oh. Yung kaig na mahulog ano ba? Naalala ko po sa Pakbos dati dito, nahulog si Pakbos. Yung baka na anak ni Basya. Sinaniman po natin ng magbe kakao. Hindi po nabuhay lahat. At saka yung niyog na yan mga kaprobinsya. Nanggamba po kami baka matumato pag may malakas na ulan. Good luck Rambo. Sana dumami yung lahi mo dito kahit makasahan mo lang si Kuan, si Paula. Sa ngayon po, tatlo na lang yung kalabaw natin. Si Rambo, si Paula at si Tisoy. At 20 heads yung ating baka dito. Pang 21 heads si Basya. May iba pa tayong kalabaw na pinalagaan. Pero nabawasan na po. Parang ano yun, nabawas. Dalawa siguro yung nabawas na ibinta natin. Buti na lang yung isa natin kalabaw na inalagaan ni Pare naglandi. Yun po ang nakasahan ni Palo. Patabain na sana namin yun tapos ibinta. Pero nung nawala yung kanyang anak, naglandi siya agad. Kahit native yun, pero yun po ang isa sa mga paborito ni Pare yung native. Kasi wala naman siyang gastos doon sa pagkain. Maraming pagkain doon. Balak po namin puntahan yung isa nating kalabaw na inalagaan ni Pare. Lagyan natin ng airtag pati yung baka. Mga palatandaan ba? Mas maganda po pag may mga airtag. Pag may mga airtag mga kaprobinsya, hindi po basa-basang manakaw.
Kasi may pangalan po natin yung ating AirTag. Nung nagbinta tayo ng kalabaw doon sa Dawis, si pare lang yung nagbinta. Iparehistro na sana ni pare. Sabi niya sa kanya. Pero nung tinignan yung AirTag, hindi po nakapangalan sa kanya mga kaprobinsya. So ang nangyari, hinanap po tayo. Kahit okay lang sana pag si pare yung owner doon. Pero hindi pumayag yung taga-rehistro doon sa Dawis. Kailangan daw na yung nakalagay sa AirTag, yun po ang magparehistro. Kasi pangalagaan po yung kalabaw na yun. So isipan po natin, basta may mga AirTag, maganda po. Lalo na pag palagaan natin sa iba, kailangan po na may mga AirTag sila. Hindi po basta-basta mabinta nila. Kasi kilala po tayo doon sa stockyard, or kilala po tayo sa mga komprador. Pag makabili sila ng mga baka na may AirTag, tapos nakapangalan sa atin, tapos hindi tayo yung nag-contact sa kanila, parang magdadalawang isip na sila. So yan po ang isa sa mga advantage kung may mga AirTag yung mga alaga natin. Okay lang yung andito, pero yung mga alaga natin na pinalagaan sa iba, mas maganda po pag malagyan natin ng AirTag, at saka naka-personalize po yung AirTag natin. Pero pag AirTag lang yung hindi naka-personalize, or number lang yung nakalagay, walang pangalan, walang pinta yon. Yung mga ganyan, decoration lang yan para tawagin na hybrid yung alaga nila. Pero yung purpose natin dito sa paglagay ng AirTag, mga palatandaan yan na galing dito sa atin yung mga alaga na yan. May kambing na nilagay doon sa daan mga kaprobinsya, tapos may AirTag, nakapangalan sa atin. Nakilala ko lang at naalala ko po na may bumili dito sa atin ng kambing. Napakadali lang nating ma-recognize yung mga alaga natin. Kahit maliit pa nila binili dito sa atin, tapos may mga AirTag na may pangalan natin. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Manok na naman, pinulang manok. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Pinuwa. Sirados naman. Kamusta na? Apa dia? Kakak dia tak ini lah. Faham? Boleh ba? Tama. Wala no? Kadaring dugo no? Tama ko na. Ay pato na eraw. Blood. Hello ba? Guys, kategori ko ng kalam. Sindukan ko ni. Pinagandaan doon. Aha dong. Aha to. Ito ko. Wala ka mong susi dito by the itong bari ko. Narabay. Makaos maging dito ro. Okay, balita pwede. Magpulas po yan ino. Naalaman ko.
Yan mo pasulti nga. Kung sa manda ko niya wala. Gis ba? Wala na. Oh. Nah, kuya pa nga mag-open ng Facebook. Hindi ka nang opetan. Pero dahil kakan kuya gue pak pangayod tabang. Dito at ang babaw. Hmm. Dito at ang babaw. Baba. Dito ba yun to? Tapos para tahu dari tadi dek. Dito sa ako yung madiyan. Ang madiyan. Kaya parang hindi ako tubo. Pobre pa. Pero salamat sa ano. Sinahod ng libo ko. Tablong tao sa ginulong naman sa badaw. Kaya wala ya. Iya, ang tao namin hindi kami bala yung hipo. Buhat may kabalo. Sabi na kuyog ka. Ano? Nahigit ka. Surit surag lakaw. Aktif siya to ko libre ko wifi. Okay, ano? Basta mo na hula. Mahuli ka dito. Sabi na. Ay beri-beri ka. Kita ko kampit ko yan. Ano ang duyan niya? May naray ng grupo. Sabi na dito ba dia? Nagdula mo ban diwal?